Tadaikimasu! Tikman na natin, guys. At dahil nag-viral yung ating apple pie, gagawa naman tayo ng pineapple pie naman na version. At napakadali lang nito, guys. Pwede nyo itong gawin sa bahay. Basta meron lang kayong sangkap na katulad na nasa lata na pineapple. Kasi meron na yung butas sa gitna, kaya napakadali niya nang gamitin. Tapos yung juice niya, itatabi ko lang yan para gawing ice candy. Tapos dito, gumawa lang tayo ng ating cinnamon sugar kasi naubusan tayo. Kaya tayo na mismo yung maghahalo at buti na lang ay may bote kung nahanap. So pinaghalo ko lang yung granulated sugar tsaka yung ating cinnamon powder. Tapos yan yung ipantataktak natin instead na yung ididip natin yung tinapay kasi iniiwasan ng lola nyo na masyadong tumamis yung ating mga ginagawa. Tapos napakadali lang, ayan, hinalo ko lang siya. Pagkakamali ko nga, dapat hinalo ko na muna sa tasa bago natin siya sinalo. Tapos ang gagamitin natin syempre yung ating instant pie kung saan mabibili sa international store sa Mygyo. Napakamura nito, guys, kaysa sa gumawa. Sa totoo lang, the same time ay less time. Kasi lalabas mo na lang siya sa freezer niya at hintayin nyo na lang na medyo matunaw. Dito kung makikita nyo, guys, as is natin ginagamit yung ating pineapple. Pero kung gusto nyo na mas matamis ay mas maganda matamisin nyo muna tong pineapple. Yun nga lang ay mahihirapan kayong ipalibot yung inyong dough. So dito ang ginawa naman ng lola nyo ay medyo tinaktakan muna natin siya ng konting sugar para medyo tumamis-tamis lang siya. Kasi yung mga ganitong kan ay medyo matabang, guys. Tapos ang gagawin lang natin dyan ay ipapalibot na natin yung ating mga hiniwang dough. Yes, pahaba nyo lang siya hihiwain. Ang maano dito, guys, ang mahirap dito, maliit lang kasi yung butas ng pineapple. So ang gagawin nyo habang iniikot nyo siya, i-stretch nyo yung part na nasa may butas para medyo mas numipis siya kasi as long na pinapalibot niya hanggang matapos kayo pakipot yan ng pakipot. Kaya hanggat maaari yung nasa butas na part ay stretch nyo yung inyong dough para magkasya siya hanggang sa maisarado nyo at makompleto nyo yung balot ng ating tinapay. Ito yung masasabi ko sa inyo, guys, na meriendang madalian na basta meron kayong stock ng pineapple at itong instant dough natin ay anytime may dumating na bisita, meron kayong ipapakain at hindi kayo mapapahiya kasi within 30 minutes lang, guys, kayang-kaya nyo itong gawin. Ang sarap na, ang healthy pa. Pero yung paglalagay natin ng cinnamon sugar, ito ay optional kasi nga mayroong mga tao na ayaw na cinnamon katulad ng asawa ko. Kaya tatanungin nyo din yung bisita nyo kung gusto ba nila na may cinnamon or wala. Tapos kung makikita nyo to, guys, na putol, madali lang pagdugtungin nyo. Basta didiin nyo lang para magtungtong at para pag naluto siya ay hindi siya maghihiwalay. Tapos ang ginawa ko dito, guys, unang-una ay dinidip natin siya sa butter. So mas maganda to, guys, kung gagamitan nyo siya ng brush kasi makokontrol nyo yung pagdami ng butter kasi kapag ganitong sabaw na sabaw, sayang din yung butter. At the same time, mahihirapang umalsa yung inyong tinapay sa part ng ilalim. Kaya mas maganda, guys, kapag binake nyo to, gumamit kayo ng another stainless net sa ilalim niya kung para nakakasingaw hanggang ilalim at lumulutong kasama yung ilalim. Para mas malinaw yung ilalim niya ay wag nyo ipa-flat dun sa may tray niya mismo. Kailangan ay nakapatong sila dun sa ibabaw mismo nung ating net na stainless or kung ano yung metal na meron kayo pa na pwede natin isalang sa oven. Tapos na preheat ko na rin yung oven yan actually, kaya lang namatay kaya sinindihan ko na lang ulit at sinalang lang natin siya sa loob ng 20 minutes sa temperatura na 160 kasi nga medyo mas makapal yung kanyang dough kaya kinakailangan ay 160 pag mga tinapay na katulad nito. Kung marami nagtataka sa inyo kung bakit malungkot yung boses ng lola nyo at mahina lang kasi nga nasa bahay tayo ni Ate Tati kaya yung ating boses ay kailangan medyo hinaan natin dahil natutulog pa sila. At after 20 minutes nga, guys, ayan, natapos na yung ating binik. At ang ginawa ng lola nyo dito actually, binaliktad din natin yan kasi para hanggang ilalim ay lumutong. Gawa nga, sabi ko nga sa inyo, naka-flat siya, hindi sinisingawan yung ilalim niya. Kaya lahat ng moist na pupunta sa ilalim. So ayan, guys, titikman natin at pagkabaliktad nga natin, napitsang ko siya, na flat. Pero lumutong pa din yung likod niya. Itadakimasu. Hindi kagad na siya tinanggal sa oven. So yung singaw niya hindi nakasingaw, guys, kaya lumambot. Dapat pagka-oven, tatanggalin kagad dun sa sa oven para malutong pa din siya. At mukhang mas malutong to. Ano ba mas mukhang malutong? Mas mukhang malutong to. Tadaikimasu. Tikman na natin, guys. Hindi siya masyadong matamis, guys. Ito yung gusto ko. Kaya hindi natin dinamihan yung asukal. Ayan, tingnan nyo. Saktong-sakto lang, di ba? Ang sarap. Kung na-apple pie ko talang. Kung kayo, pineapple pie. Pineapple pie. Yan yung asawa ko. Pineapple na食べたいの? うまいよ。うまい。なんか、美味しい。mango pie yori, umay. Mas masarap pa yung pineapple, guys, sa mango pie. Mas gusto ko to. Oo nga. 美味しいよ。甘さがちょうどいい。Kaya lang yung pineapple dati, mas maganda kung gusto niyo na matamis, i-ano niyo muna siya sa maple syrup.
medyo iprito nyo siya sa maple syrup para, kasi fresh pa yung pineapple ay no. Pero okay to. Ayoko kasi masyadong matamis. Saktong-sakto lang siya. 10 out of 10 guys. 10. Mas gusto ko siya sa mango at peach. Mas gusto ko yung pineapple guys. Masasabi ko bagay na bagay. Mamatamisin nyo lang yung apple ng konti kung gusto nyo matamis na matamis para mawala rin yung pagkasariwa ng pineapple. Pero for me, perfect na siya.